Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo makapagtanong sa English. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Ako ba ay sumisimangot? Kapag in English po yan, am I frowning? Sumunod, ikaw ba ay humihilik? O kaya, ikaw ba ay humaharok? Kapag in English po yan, are you snoring? Sumunod, tayo ba ay o kaya kami ba ay umaayos? Kapag in English po yan, are we thriving? Sumunod, sila ba ay lumalakwatsa? Are they strolling? Sumunod, siya ba ay nanlalambot? Kung yung siya po ay lalaki, he ang gagamitin. Kung babae, she. Subukan po natin ay lalaki. So, is he wilting? Sumunod, yun ba ay umuusbong? Is it sprouting? Sumunod, yun ba ay nalalanta? Is it wilting? Sumunod, si Mario ba ay humihikbi? Is Mario sabing? Sumunod, ako ba ay tumatawa? Am I laughing? Sumunod, ikaw ba ay tumitingin? Are you staring? Sumunod, si Mario ba ay humihikab? Is Mario yawning? Sumunod, sila ba ay bumabahing? Are they sneezing? Sumunod, siya ba ay umuubo? Kung yung siya ay babae, she po ang gamitin natin. So, subukan natin ay babae. Is she coughing? Sumunod, si Mario ba ay nagmumuni-muni? Is Mario pandering? Sumunod, yun ba ay kumikinang? Is it shining? Sumunod, ako ba ay nagtatrabaho? Am I working? Sumunod, ikaw ba ay natutulog? Are you sleeping? Sumunod, sila ba ay umiiyak? Are they crying? Sumunod, siya ba ay nagbabasa? Tapos yung siya ay lalaki naman, is he reading? Sumunod, si Mario ba ay nag-aalinlangan? Is Mario hesitating? Sumunod, siya ba ay humihinga? Tapos yung siya ay, kunyari po ay babae, so she ang gagamitin natin. Is she breathing? Okay, ngayon, ibigay ko na po sa inyo kung paano ko sila nagawang tanong. Gumamit po ako nitong pattern na linking verb plus subject plus intransitive verb na naka-present participle. Okay po? So, yung linking verb po natin ay maalinman sa am, are, o is. Na tinagalog ko na lang po bilang baay. Okay? Kaya po baay kasi yung ba po nakakatulong para masabi natin sa Tagalog na tayo ay nagtatanong. Kapag itong am, are, at saka is ay nilagay po natin sa unahan ng ating sentence, nakakabuo po tayo ng tanong. So, ang ibig lang sabihin, itong ba at saka am, are, is ay maaari nating itumbas o magkatumbas po sila sa bawat isa. Samantala, itong I naman po ay tumutulong para maikonekta po yung ating pinag-uusapan, katulad po nitong ako at itong ating intransitive verb na sumisimangot. Taga-konekta siya nitong dalawa. Na kung saan itong MRO is, yan din po ang kanyang gamit. Kinokonekta niya ang subject o pinag-uusapan na ako at yung intransitive verb na frowning o sumisimangot. So, ang ibig lang sabihin, itong I ay maaari rin pong ipantumbas sa MRO is. Okay po, kaya itong baay ay katumbas po ng alinman sa MRO is. Okay? Sumunod ay itong subject. Ang subject naman po, yan yung ating pinag-uusapan. At ang pinag-uusapan po natin dito ay maaaring itong ako bilang I, ikaw bilang you, tayo o kami bilang we, sila bilang they, siya bilang he kung lalaki,
siya bilang she kung babae. Pero kung particular na pangalan, pwede rin naman po. Si Mario, gagawin nating Mario. Kapag in English, tatanggalin natin yung C. Okay? Sa Tagalog naman po, pag nagtuturo po tayo sa bagay, ang ginagamit po natin ay maaaring siya o yun. Pero pag in English po yan, it na po ang katumbas niyan. Okay? So, tandaan nyo, yan yung mga subject po natin. So, pagdating naman po sa intransitive verb, ito po yan, yung mga may ing sa dulo. Kaya po sila may mga ing sa dulo kasi ang pagkaka-spelling po sa kanila ay naka-present participle. Na ang sinasabi po ng present participle, pag in-spelling nyo ang inyong intransitive verb na naka-present participle, sinasabi po nito na yung action ay isinasagawa nyo. Gustong imagine sa inyo na yung action ay isinasagawa. At dahil sa gumamit ako ng MROEs, nang ibig sabihin po niyan ay pang ngayon na impormasyon ang binibigay natin, ibig lang sabihin, itong sumisimangot ay ginagawa ngayon. Yan yung gustong ipa-imahinasyon sa inyo nitong present participle. Okay? So, pag sinabi ko, ako ba ay sumisimangot, titingnan nyo ako ngayon kung ginagawa ko yung pagsimangot. Okay? Pag sinabi kong ako ba ay nalalambot, titingnan nyo po kung ako ay nalalambot ngayon. Okay? Yan yung tulong ng present participle. Kapag nilagyan nyo ng ing sa dulo, ito na po yung nagiging Tagalog. Sumisimangot, humaharok, na nagbibigay po ng senyales na isinasagawa pwedeng ngayon o noon yung naturang action. Kaya po natin nalaman na ngayon kasi ang ginamit po nating linking verb ay MROEs, na ibig sabihin niyan ay pang ngayon yung action na ating pinag-uusapan. Okay po? So, pag sinabi naman pong intransitive, ang ibig sabihin naman po niyan, yung intransitive verb ay maaaring siya po yung salitang gamitin nyo sa huli. Maski hindi nyo nadagdagan, ay maunawaan pa rin po yan ng ating kausap. Katulad po nito, itong frowning, di ba? M.I. frowning. Nasa huli po yung salitang frowning, pero kahit nasa hulihan po siya, maski hindi nyo dagdagan, naunawaan po natin ng mahusay. So, yan po ang intransitive verb. Maski hindi mo siya dagdagan, basta siya ang ginamit mo, maunawaan po siya ng kompleto ng ating kausap. Kasi may mga salita po na kapag yun po yung ginamit nyo na panghuli, tapos hindi naman po intransitive verb, nakukulangan po yung ating kausap sa ating binibigay na impormasyon. Okay po? So tatandaan nyo itong linking verb, subject, intransitive verb na naka-present participle para makabuo po kayo ng ganitong klaseng tanong. Okay? Saka tandaan nyo na rin po itong mga intransitive verbs po natin. Okay? Para pag nag-isip kayo ng intransitive verbs, may isip nyo po itong nakalista po sa atin dito sa ating leksyon. Okay? At saka marami po kayong matututunan na panibagong salita sa English gamit po itong ating leksyon, itong ating intransitive verb. Okay? So, sana makikipag-aralan ng maigi, ha? Yung paggawa po ng tanong sa English, lalong-lalo na po itong ating leksyon. Kasi kung mapapansin nyo, ito na. Okay? Pagsasama-samahan nyo na lang po at makakagawa na po agad kayo ng tanong. Okay? Sa madaling pamaraan. Okay? Para mas humusay po yung inyong skill sa English. Okay po? Maraming salamat po.